Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos ang kalagayan, no? Malusog ang ating pangangatawan. No? So, ang bilis ng isang linggo. No? Parang kailan lang nag-shoot tayo ng ating last episode. No? And nandito na naman tayo para mag-ulat ng ating mga accomplishments sa Barangay San Antonio nitong nakaraang linggo. So ano ba mga happening sa BSA this past week? So unang-una, syempre, tuloy-tuloy po sa Barangay San Antonio ang ating mga disaster preparedness activities. So unang-una dyan, syempre, ang pakikiisa ng Barangay San Antonio sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. So syempre, ang layunin ng NSED ay ihanda ang mamamayang Pilipino sa pagdating ng mga insidente ng lindol and most particularly yung tinatawag na Big One. So syempre kasama na dyan ang ating pag-practice ng duck cover and hold and pagsasagawa ng mga simple evacuation, kaysa tahanan tayo na abutan or sa ating places of work. So syempre sa Barangay San Antonio, ang ating pakikisa ay isinagawa natin dito sa ating mismong barangay hall, sa ating workplace na kung saan ang ating workforce ay nag-duck cover and hold, and after a certain time ay nagsagawa ng simple evacuation palabas ng ating barangay hall. So syempre ako ay nagpapasalamat din sa ating mga kabarangay, sa ating mga residents and sa ating mga commercial stakeholders na nakiisa din sa third quarter NSED. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating workforce na talagang nakiisa, at game na game. Actually, every quarter naman, talagang nagpa-participate tayo sa nationwide simultaneous earthquake drill. At syempre, idagdag ko na rin, sinamantala na rin natin ang medyo maayos na panahon. Alam naman natin, nakakaranas tayo ng pag-ulan, pero sabi ko nga, maswerte pa tayo, wala pa tayo nararanasan na malakas na bagyo. So bilang pag-anticipate po dito, nag-initiate na ang Barangay San Antonio ng ilang mga mitigation efforts dito sa ating barangay, particularly yung ating trimming ng mga puno sa iba't ibang bahagi ng Barangay San Antonio. So actually, kahit concrete jungle tayo, ay meron pa rin tayong mga presence ng ilang mga matatandang puno na lalo dito sa ating barangay. At isa sa mga pinakamalaking operations natin this past weekend ay itong napakalaking puno ng mangga na matatagpuan dito sa may General Delgado Street. At dahil doon sa laki ng puno ng mangga, ay kinailangan na natin ng kolaborasyon ng Meralco para maisagawa natin itong operation na ito. So nag-road closure tayo, nag-rerouting tayo at since yung puno ay malapit na talaga sa high tension wire, talagang nagkaroon ng maayos na kolaborasyon para matabas na natin yung bahagi ng puno para makaiwas ito sa disgrasya. At kung magkakaroon man ng bagyo na magdadala ng severe winds dito sa ating barangay, at least may iwasan yung paglaglag dito na makaka-apekto pa sa ating komunidad. So again, ang aking pagpapasalamat sa Meralco, particularly kay Sir Alvin Flores. Maraming salamat sa collaboration for making this happen. Of course, sa ating BSF, sa ating BDRRM team, maraming salamat. At gayon din sa ating mga motorista at mga kabarangay natin na alam ko naapektuhan ng saglit, ilang oras lamang naman po yung ginawa nating rerouting. Maraming salamat sa inyong pakikiisa. And of course, syempre, ang aking pagpapasalamat din sa ating buong BDRRM team. Again, led by Kagawad Cynthia Milo. At syempre, ang aking pagpapasalamat din sa pamunuan ng Barangay Mainit sa municipality ng Brooks Point, Palawan, na kamakailan ay nagsagawa ng benchmarking activity dito po sa Barangay San Antonio, and ang kanilang
partikular na benchmark ay ang ating mga best practices pagdating sa disaster management. So syempre tinanggap natin sila dito sa ating barangay hall at tinur sa ating pasilidad, sa ating command center, sa ating headquarters ng BDRRM team at nagkaroon din tayo ng maikling presentasyon at talakayan para ating mabigyan din sila ng inputs pagdating sa disaster management particular sa kanilang lugar na nasasakupan. So again, ang aking pagpapasalamat sa Barangay Council ng Barangay Mainit led by Kapitan Lizelle Bacquiao. And again, nawa ay meron din kayong natutunan at naging makabuluhan ang inyong pagpasyal sa Barangay San Antonio. And naging successful din po ang ating isinagawang free flu vaccination para po sa ating senior citizens. So more or less 250 na senior citizens ang pumasyal, tumungo sa ating barangay hall upang makiisa sa ating isinagawang mass vaccination para sa mga senior citizens. So sa mga hindi po nakapunta, at mga hindi po nakarating sa kanila yung announcement, pasensya na po, pero wag kayong mag-alala, meron pa tayong supply. Marami tayong supply po ng flu vaccines mula sa ating city government. At makipag-ugnayan lamang po tayo kay April De La Torre, para maiayos na po natin ang ating next schedule ng vaccination para sa mga senior citizens. Siyempre, dagdag ko na rin, announce ko na rin sa September 25, sa ganap na 8 a.m. hanggang 10 a.m. Nagsasagawa naman din tayo ng mass vaccination, na libreng flu vaccine para sa ating mga kabarangay na PWD. So, nagsimula na po tayong mag-announce at maaari lamang po makipag-ugnayan kay Berna Binarao, our PWD Action Officer, para maiayos na po ang ating pre-registration sa mga interested na ma-avail ang ating libreng bakuna. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating City Government of Pasig para po sa kolaborasyon na ito. Of course, kay April, sa ating senior citizens staff, na patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating mga mahal na lola at lolo ng Barangay San Antonio. Siyempre sa ating health center staff, at sa ating BSA workforce na nagtulong-tulong upang maisagawa natin ng maayos ang ating mass vaccination para sa mga senior citizens. At siyempre sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din po ang ating mga programang may hatid na alagang BSA. So unang-una dyan, siyempre tuloy-tuloy po ang ating BSA Senior Care Program. Ito po yung ating weekly na programa para sa ating mga mahal na lolo at lola. Isinasagawa po natin ito tuwing Tuesday from 8 a.m. to 9 a.m. And this is our collaboration with the Rizal Medical Center doctors. So bahagi po ng programang ito ang pagkakaroon ng physical exercises, meron din brain exercises at ini-enhance din ang motor skills ng ating mga senior citizens. So, meron din tayong mga ilang dinadagdag na mga activities. So, ito meron na rin silang simple catechism, na para meron din silang spiritual nourishment ng ating mga lola at lolo. So, ito rin, dagdag ko na, itong parating na Oktubre ay ipagdiriwang natin ang Elderly Filipino Week. So naghahanda na rin kami ng konting gimmick para mas maging masaya at makabuluhan ang ating pagdiriwang ng Elderly Filipino Week sa Barangay San Antonio. At syempre, tuloy-tuloy din po ang ating programang BSA Project Care. CARE stands for Children's Access to Responsive Education. So ang main beneficiaries ng ating Project Care ay ang ating mga mag-aaral sa ating BSA Child Development Center. Ito po yung preschool na minamanage ng ating barangay. At ang pangunahing layunin ng ating Project Care ay again to add physical activity. Bahagi ito ng physical education ng ating mga mag-aaral sa ating CDC.
And maging venue na rin po ito upang ma-assess ang ating mga mag-aaral, particularly yung mga merong konting developmental delays. Nang sa ganoon ay makapag-introduce din ng interventions, no, ang ating barangay sa pakikipagtulungan ng sa mga magulang ng ating mga mag-aaral. So syempre no, ang ating main proponent no sa ating senior care ay sa ating project care ay si Coach K, no? Si Coach K na talagang very energetic sa ating mga sessions no tuwing Friday at yung mga bata ay talagang tuwang-tuwa dito sa ating court, no? Talagang napapagod ang ating mga parent aides, no? At ang ating mga magulang sa paghabol sa kanilang mga anak. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga very supportive parents no ng ating CDC, sa ating coach kay Coach K. Maraming salamat din for sharing us your time and your expertise. Of course, sa ating mga teachers and staff. Maraming salamat din po. And of course, sa ating Committee on Education led by Kagawad Pauline Blando. And i-flex na rin po natin ang ating mga BSA college scholars no, na talagang nagpapamalas ng kanilang kagalingan no, sa kanilang pag-aaral. Unang-una, syempre, ang aking special shoutout kay Mr. Albert Felicano na isang culinary arts student na kamakailan no, naimbitahan ang inyong lingkod sa kanilang isinagawang practical exam. No, talagang gumawa sila ng menu no, na particular Mexican cuisine, no? And we were treated to a 3 or 4 course, no? 4 course menu na kung saan masasample namin, no, ang kanilang mga natutunan sa kanilang culinary arts course. So again, congratulations Albert, no, sa iyong maayos, no, na pagsasagawa ng iyong practical exam. Alam ko sunod niyan thesis na. So, alam ko medyo magiging challenging no itong mga darating na buwan sa iyong school life no leading to your graduation. So, again, keep it up no at good luck sa iyong mga darating pa na endeavors. And of course, ang aking pagbati din sa ating most recent na scholar graduate na si Mr. Felix Elmo Altoveros no, na nagtapos sa kursong nursing. No, kamakailan ay pumasyal siya sa ating barangay upang ipresenta ang kanyang diploma. No? At sabi nga niya, nagpe-prepare na siya para sa kanyang board exams this coming November. So again, no, konting tiyaga na lang. No? Pero at least naraos mo na yung mismong pag-aaral. No? Nakuha mo na ang iyong diploma. So konting tiis pa, konting padyak pa. No? Alam ko in a couple of months, no, isa ka ng magiging ganap na registered nurse. So again, congratulations at good luck sa iyong darating na board exams. And syempre, dagdag ko na rin no, ang aking pagpapasalamat din sa mga mag-aaral no, na pumapasyal sa ating barangay upang makapanayam ang inyong lingkod upang magsagawa ng interview na bahagi ng kanilang mga school requirements. Sabi ko nga, nung tayo nasa lingkod bayan na, no, sabi ko talagang pagka merong mga estudyante na magre-request ng mga interview, no, talagang we will do our best para ma-accommodate natin ang mga mag-aaral na ito na lumalapit sa ating tanggapan. Sabi ko nga, naging estudyante din ako, no, at alam ko rin ang pakiramdam na nahihirapan kang makahanap ng resource person no, na kakailanganin mo sa iyong mga school requirements. So again, special mention lang mga mag-aaral mula sa UST at FEU no, na kamakailan ay nakapanayam natin no, at mga natalakay natin ay patungkol sa disaster management at sa leadership. So alam ko may mga ilan pa na mga nag-email na rin sa atin na mga students. No, nakakatuwa. Minsan tinatanong ko sila ba't kami no hindi naman kayo ata taga BSA, no? Pero minsan nga raw pag ginugol nila or pag sinearch nila sa kanilang mga social media, nakikita nila na ang BSA ay very accommodating
pagdating sa mga research ng mga mag-aaral, no? Particularly mga college students. So again, maraming salamat sa pagkakataon, no, na kami makatulong sa inyong mga activities sa inyong paaralan. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa ating mga kaganapan dito po sa Barangay San Antonio, no? So sa mga senior na hindi masyadong techie, no, siguro kahit yung mga apo ninyo o mga anak ninyo, no, sila medyo ipa-stalk nyo once in a while ang aming Viber tsaka social media, no? Sa ganon ay nakakatulong din po ito, no, sa paghatid ng impormasyon, no, para makaparticipate po tayo sa ating mga activities dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, of course, the barangay council, the SK council, our social media team. Maraming salamat po. Of course, sa ating mga benefactors, mga donors po natin, mga collaborators po natin. Maraming salamat for sharing your resources, no, mga ideas ninyo, no, nang sa ganon ay makapaghatid tayo ng mas marami pang programa para po sa ating mga kabarangay. And of course, sa ating mga mahal na kabarangay, mga constituents natin, mga netizens natin, maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. No? Yung patuloy niyong pagbibigay ng tiwala sa amin, no? Yun po ang nag-i-inspire sa amin para mas lalo pa namin pagbutihan ang aming pagseserbisyo dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang tayong magdasal, no? Huwag natin kakalimutan ang ating pananampalataya. So mag-ingat po tayo lagi, mga kabarangay. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.